mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po ito po ipaaalala natin po sa mga taong hindi po nasubaybayan ang isang Oliver mula noon hanggang ngayon na kung papaano po na tuklasan or nakilala ang isang Kuya Oliver. Ito po ay puntahan nyo po sa vlog ni Daddy Frankie at sa mga reels niya yun po lalabas po yan. At mula noon hanggang ngayon, nung paano po nakilala ni Daddy Frankie at ng team nila si Kuya Oliver. Nandiyan po sa aking thumbnail nung una-una pa lang po na kung paano po niya na-rescue. Sa tulong po yan ni Ballpoint Man dahil siya po yung nag-recommend kay Daddy Frankie. Nang mapaliguan, nakita natin kung paano, yan nakatabnil po dyan, kung paano kahaba yung buhok. Ano po, na para talaga pong nasiminto. Doon sa mga taong gustong sirain ang reputasyon ni Daddy Frankie, sana naman po ito pagtuunan ninyo ng pansin, panuorin ninyo po, puntahan nyo po yung vlog ni Daddy Frankie about na kay Oliver na unang-una po nilang matagpuan na nakakulong. Na nandoon po balot ng dumi. Ano? At ito hindi ko po sinasabi na paulit-ulit. Gusto ko lang pong ipahayag. Gusto ko lang ipaalam doon sa taong na gustong sirain ang isang Daddy Frankie. Na hindi nyo alam kung ano ang ginagawa ng isang katulad niya. Na wala man lang pandidiri. Di ba? Dahil nung natuklasan, agad niyang pinaliguan, pinutulan ng buhok. Samantalang noon, nasaan yung pamilya na ang isang kapamilya ay pinandidirian po ang katulad po ni Oliver na nakakulong ng 20 years. Ngayon nasaan po kayo? Kung sino man po yung gustong sirain ang kagaya ni Daddy Frankie at ang team niya, sana naman po maawa kayo. Magkapain ang puso nyo na ayaan nyo po silang tumulong dahil hindi naman nila inaabuso ang kanilang mga beneficiary. Kung mayroon man na nanunulsol o gusto sirain talaga si Daddy Frankie, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Nasaan ang puso nyo? Wag na wag nyong sisirain ang kagaya po ng taong ito na pagtulong lang po ang kanyang hangarin. Ano po? Na di ko po talaga malubos maisip po kung bakit po pinupunterian nyo po ang isang Daddy Frankie at ang team nila. No? Puntahan nyo na lang po ang mga upload ni Daddy Frankie, panuorin nyo po. Para doon nyo malaman kung ano po talaga ang isang Daddy Frankie. Na talagang nandyan yung taos puso. Oh, yes, sabihin na natin, kumikita. Dahil siya naman po ay number 1 na naman po na charity vlogger. Yun po ay deserve. Na sabi nga, pag ikaw po ay may tiyaga, may linaga. Sabi nga natin, kung nakikilala nyo po ang isang Daddy Frankie, nagsimula ang kanyang pagbablog, nagsisikap. Pero hindi po yan, yung kagaya ng iba dyan, na agad-agad po, maraming sponsor, ang Daddy Frankie po nagsimula. Kung sasabihin mo po, sa business nga, sanay na si Daddy Frankie dahil namumuhunan po bago po yan magtatagumpay. Ano? Kita naman natin po ang kalagayan ni Oliver na ngayon nga po ibabalik na dahil yan po pinagbawalan. May tao na nasa likod dyan. Pero alam nyo po,
bago kayo maniwala. Panuorin nyo muna ang mga vlog, mga upload ni Daddy Frankie bago kayo maniwala sa taong gusto sa inyong manira. Kung sino man kayo, konsensya nyo lang. Dahil nga po, 'di ba? Hindi natin masasabing si Daddy Frankie pinagkakakitaan niya ang mga beneficiary. Tingnan nyo na lang po ang kalagayan ni Oliver. Hindi madali ang kagaya ni Oliver noon, kung natatandaan nyo. Pinaliliguan, mayat-mayat, pinapalitan, mayat-mayat, inaalagaan, binabasaan, inuugasan ang puwit. Kahit nga po si Boss JB, napupupuan ang kanyang kamay. Pero hindi nila sinukuan ang isang Oliver. Ngayon, nasaan po kayo? Panoorin niyo po yung upload ni Daddy Frankie na talagang napaiyak siya. Na sabi niya, pagtulong lang ang kanyang ginagawa. Pero may mga taong gusto siyang hilahin pababa. Totoo po yun. May taong hindi nasisiyahan sa anumang ginagawa ng kapwa niya. Para sa akin, Diyos na po ang bahala sa inyo. Dahil alam namin, hanghangarin lang ang makatulong. Gaya ko po, sa maliit na alaga, gusto ko din pong makatulong. Mapanood ko lang ang mga video, mga upload, nakakatulong na po ako. Kahit hindi po tayo mag-skip ng ads, ang laking bagay po. Panuorin natin, i-share natin ang mga upload ng mga charity vlogger like Daddy Frankie, Mami Rochelle. Sa totoo lang po, like Ruel of Malalag, kahit maraming issue, tuloy lang ang laban. Si Mr. Bentiboy, na kahit walang-wala na, kilala ko po si Mr. Bentiboy. Nagkakausap kami niyan. Kahit walang-wala na po, maipagamot niya lang po ang kanyang beneficiary. Sa totoo lang po, mahirap po, dahil sa ngayon nga po, naranasan ko po kung papaano kahirap na may pinagdadaanan. Kaya nang napanood ko yung upload ni Daddy Frankie na napapaiyak siya na ginagawa niya lang ang pagtulong. Bakit may mga taong gusto talaga pong hilahin ka pababa at maninira? Dahil po yan, Daddy Frankie, alam mo na, ayaw nila sila ay masapawan. Ayaw nila sila ang mainsulto sa ginagawa mo. Dahil sa simpleng charity vlogger na kagaya mo, Daddy Frankie, nandyan po papasok yung inggit na walang sakit na hindi po nagagamot. Ay yung may sakit na inggit, hindi po yan nagagamot. 'Di ba? Sa totoo lang, nakakaawa po ang kalagayan ni Oliver. Dahil alam natin, pag iyan po ay nakabalik sa pamilya, nakakaawa po. Dahil narinig ko yung tinatanong noon nila Boss Tax na kung saan niya gusto, kung punta siya doon sa bahay ampunan, pag kinuha na sila ng mga taga DSW, ayaw niya po. Gusto niya daw po umuwi na lang sa kanila. Kung papaano naman po, kung inuwi, hindi po talaga maalagaan. Kaya nga po, intayin na lang natin po yung pinagagawang bahay ni Daddy Frankie para kay Oliver. Dahil sa ngayon nga po ay dahil nga doon sa kawayan
na hindi po talaga maputol at matanggalan ng ugat, doon po nagtagal. Kaya ang masasabi ko na lang po, sana makipagtulungan na kayo kay Daddy Frankie. Wag puro pera-pera kung ano-ano, aling-ansing ang inihingi mo dito kay Daddy Frankie dahil hindi ganun kadali ang maghanap ng pera. Hindi kadali na ganun na lang bumili ng motor. 'Di ba? Ang isipin niyo ang kapakanan ng inyong kapatid. Yun lang ang masasabi ko po sa inyo. Magkipagtulungan na lang kayo dahil si Daddy Frankie hindi bangko. Iyan po ay nagsisikap din para po karoon siya ng revenue para maitulong. Alangan naman yung pera ng pamilya niya, yung kanyang pinagkakakitaan, iubos sa inyo. Hindi ganun si Daddy Frankie. Dahil sila po ay may pamilya din, may buhay din. Kaya respeto na lang po kay Daddy Frankie at kay Mami Rochelle. At sa team, buong team, respeto na lang po. Huwag tayong mainggit. Kailangan ang isang katulad ni Daddy Frankie, sila ang huwaran para tayo po ay magsikap. Kung talagang gusto nyong magkaroon, magsikap. Diba? Kaya ang isang katulad nila ay talagang darating ang blessing dahil wala silang ginagawang labag sa batas, labag sa Diyos. Ginagawa na lang nila ang makatulong. Yan lang po. Maraming salamat po. Please support po Daddy Frankie and Mami Rochelle at sa team niya. At siyempre po sa lahat ng mga charity vlogger na kagaya ni Ruel of Malalag, Pugong Biyahero, Sir Tikram at siyempre si 20 Boy po. At iyan si Marcos TV po. Suportahan po natin dahil po nakikita natin kung paano sila tumulong. Hanggang dito na lang. Marami pong salamat sa inyong lahat at nagmamahal sa inyo. Malu de los Santos, please subscribe. Malu de los Santos po, huwag kayong mag-skip ng ads. At para kayo laging updated. Hindi ako kumukuha ng video at ikinikwento ko lang po kung ano po yung opinion ko sa mga napapanood ko po sa mga upload ni Daddy Frankie at sa ating mga charity vlogger like Ruel of Malalag. Maraming salamat po. We love you so much sa mga viewers ni Malu de los Santos. Patuloy akong walang ibang babanggitin ang maraming salamat sa inyo dahil alam ko po na kayo din po ay gumagastos din para lang po mapanood nyo kami. Marami pong salamat. We love you.